Magandang araw, update na nga muna tayo sa ating minomonitor na si Bagyong Julian. As of 10 a.m. nga, ito ay nasa coastal waters ng Sabtang Islands sa may Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 175 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So, yung mata nga nitong si Julian ay dumadaan, yung parte nito ay dumadaan sa Sabtang Island. So, posible sa mga area kung saan dumadaan yung mata nito ay maging kalmado. Pero wag pa rin tayo magpapakampante dahil eventually, mararamdaman din natin yung mga malalakas na hangin paglagpas ng mata sa area natin. At tingnan naman natin yung magiging track nitong si Julian. So, after 24 hours, ito ay nasa may layong 200 kilometers west ng Itbayat, Batanes. And then after 48 hours, nasa 240 kilometers na ito northwest ng Itbayat, Batanes, and then 390 kilometers north of Itbayat, Batanes after 72 hours. Dahil nga rin dito kay Julian nakataas, meron tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal. Ang pinakamataas ay signal number 4 dito sa may Batanes at ang northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Batanes at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, sa may Apayao, sa may Abra, Kalinga, sa may Ilocos Norte at ang northern at central portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, sa may La Union, Pangasinan, sa may Ifugao, Mountain Province, sa may Benguet, sa may Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at Aurora. Pati na rin sa may northern at eastern portion ng Nueva Ecija at sa may Polillo Island. So ito yung mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Asahan nga rin din naman natin yung mga bugso na mga malalakas na hangin dahil kay Julian for today sa may Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon at Bicol Region. Bukas naman ay sa may Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. And by Wednesday, yung mga bugso ng mga malalakas na hangin sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra. Meron nga rin tayong mga malalakas na mga pag-ulan, dulot pa rin nitong si Bagyong Julian. So, asahan natin ngayon hanggang bukas ng tanghali, intense to torrential na mga pag-ulan, more than 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Heavy to intense ngayon, 100 to 200 millimeters na pag-ulan sa may mainland Cagayan, Ilocos Sur, La Union, Apayao, Benguet at Abra. And then moderate to heavy na mga pag-ulan 50 to 100 mm sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Bukas ang tanghali hanggang Wednesday ng tanghali, heavy to intense sa Batanes at Babuyan Islands, moderate to heavy sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. So dahil papalayo na nga yung bagyo ng mga panahong to, Wednesday noon to Thursday noon sa may Batanes at Babuyan Islands na lang yung katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan. So, naasahan nga natin mas mataas yung mga pag-ulan sa mga mountainous areas, pati na rin sa elevated areas. Kaya yung mga kababayan nga din natin na nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas ay pinag-iingat natin sa banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Meron din tayong nakataas na gale warning as of 5 a.m. sa may Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, northern coast ng Ilocos Norte at Isabela. Kaya kung maaari yung mga kababayan nating may maliliit na sasakyang pandagat, pati na nga rin yung mga motor bangkas, ay kung maaari huwag muna pumalaot dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At ito naman, balikan natin yung track ng bagyo. So, itong area na to, yung yellow-orange area, so malalakas na hangin, yung dulot nito at least 39 kilometers per hour at ito naman malalakas na hangin rin. So, itong red area na to, mas malalakas na hangin at least 89 kilometers per hour. So, inaasahan nga natin nakikilos itong si Julian ngayon west, northwest over Bashi,
channel. And then posibleng maging isang super typhoon this afternoon or evening. And then by tomorrow, may kita nga natin na magre-recurve ito, si Julian, habang kumikilos ng mabagal. So, inaasahan natin, bago siya mag-recurve, ay isa na nga siyang super typhoon category. And then dahil mapupunta nga siya sa rugged terrain ng Taiwan, posibleng humina ito bago ito mag-landfall sa may bandang south ng Taiwan area. And then by Wednesday, saan natin kikilos ito? Northeast to northeast. And then, posible ngang lumabas ng PAR. Ito, so makikita natin, posibleng lumabas saglit, pero babalik din sa loob ng PAR. And then, tuluyan na nga siyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Tuesday. So, wag nga tayo magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-like at i-follow aming X at Twitter account, DOST_Pag-asa, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin din ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph.